Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M, para pag-usapan natin yung mga buhay-buhay na mga kurakot sa gobyerno, kasabwat yung mga contractors. Kasi ito ngayon ang ginagawang investigasyon ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Yung bombshell mga kababayan na binitawan ni ng mag-asawang Diskaya. Nag-submit sila ng sinumpaang salaysay. Isinabit ang daming congressman at na-name drop pa mga kababayan pati yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Kaya lang ang makaduda, bakit po wala ni isang lumitaw na pangalan ng senador? Talagang kaduda-duda mga kababayan itong investigasyon ng Senado. Ang intensyon, i-demolish yata si Saldico pagkatapos si Speaker Martin Romualdez. Ni isang senador. Wala na binanggit si Sara Diskaya, yung mag-asawang Sara Diskaya. At nilinaw pa ito ni Jingo Estrada. Sa dami niyang pinangalanan mong congressman, may senador ba dyan na humingi sa inyo ng porsyento? O ito, mga kababayan, pakinggan po ninyo. Talagang kaduda-duda itong investigasyon ng Senado. Zero. Walang senador na nanghingi. Okay. Thank you. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, sa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Kahit pabiro yun mga kababayan, talagang nakapagtataka. Ang daming mga pinangalanan na mga congressmen na ang sabi, nanghihingi, pumupunta mismo, may inuutusan po na mga staff para humingi ng porsyento mula 10% hanggang 25%. Ni isang senador wala. Naniwala kayo mga kababayan? So kaduda-duda na selective talaga. Sabagay, yung focus nila mga kababayan ng investigasyon 2022 hanggang 2025. Pero sa previous hearing ng Senate Blue Ribbon, inamin mga kababayan ni Sara Diskaya na nagsimula sila na pumasok sa flood control project sa DPWH 2016 onwards. So makikita ninyo ang pattern ng whitewashing. Pagkatapos ito pa yung pagtatanong para siguraduhin na walang senador. Wala niya. Safe ka na niya. Sabi ni Marcoleta kay Chingoy po, kaduda-duda ang investigasyon ng Senado. Okay. Thank you. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, sa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, safe ka na. Sigurado po. Malinaw mga kababayan. Naniwala kayo sa investigasyon nitong Senado? Isa report po ng PCIJ. Bira files pala mga kababayan. Ayan sinulat ni Antonio Montalban II, July 22, 2025. Ano ang sabi dyan? Secret in the Senate, the ghastly budget insertions of Chis Escudero. Sabi dyan, in the small bycam, Escudero arrogated unto himself the function of the finance chair to introduce the insertions in the General Appropriations Act. Our basis for this is a 103-page document sent our way that details Escudero's grand budget plan. Of his top 10 budget insertions, the biggest allocation goes to Bulacan province in the sum of 12,084,500,000. Bulacan, here's what to expect from the Escudero insertions. 2.9 billion for the flood control, 3.2 billion for roads, 3.6 billion for buildings, and 2.2 billion for street lights. Bulacan, that is
if these funds will truly go to these projects, because are they really for Bulacan or for somebody from Bulacan? Second placer is Escudero's home province of Sorsogon in the sum of 9.1 billion. This is broken down to 1.1 billion for flood control, 3 billion for roads, 525 million for bridges, and 4.3 billion for buildings. Fifth place is Davao, with no indication of this is Davao City or Davao Region. 5 provinces with an allocation of 7.2 billion. On 9th place is Valenzuela City, allocated 4.2 billion. Notice the whole numbers, which is not the case with governmental budgeting that use real numbers according to actual costs. Davao can benefit to Senators Bongo and Bato de la Rosa. From Valenzuela City is Sherwin Gatchalian. For reference, the same document given us was also examined and reviewed by 2 publications, Politico.com.ph and Billionario News Channel. The reader is invited to peruse the articles and these hyperlinks. We asked in the case of Bulacan, why Bulacan? Bulacan is the home province of the Villanueva Evangelical dynastic family whose advocacy is citizens' battle against corruption. Is it? Joel Villanueva wants to be Senate Majority Leader once again, and that is no secret. We would be so stupid not to think of quid pro quo between Escudero and Villanueva. Villanueva's record in government is not clean. So naniniwala kayo sa investigasyon ng Senado? Na ang sabi, wala ni isa sa kanila ang sabit. Mga congressman lang. But anyway, iyon ang lumabas dito sa kanilang investigasyon. Nasa sa atin naman po kung maniniwala tayo o hindi. Kasi sa direksyon ng pag-imbestiga mga kababayan, talagang gusto nilang idiin si Martin Romualdez. Una siyempre, yung Appropriation Committee Chairman si Saldico. Tapos si Martin Romualdez as si Speaker of the House. Gusto sigurong i-demolish. May relasyon talaga ito mga kababayan sa politika, 2028 presidential election. Ano tingin ninyo pa? Sabuyan po ng putik? Kaya importante talaga yung independent commission ng ating Pangulong Bongbong. Anyway, ibigay ko sa inyo, although nabanggit na kanina, basahin natin yung mga pangalan ng mga congressmen na sinabit ni Diskaya na ang sabi ng hihingi ng komisyon. Ayan ang lista. Inihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Contrava, former Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas of the Philippines. So ito na yung mga congressman. Congressman Roman Romulo of Pasig. Ayan po si Roman Romulo. Congressman Roman Romulo, akala natin malinis ito kasi anak ito ng dating Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo. Grandnephew ni UN's Secretary General Carlos P. Romulo. Congressman Jojo Ang of Oswag Ilonggo Party List. Yan mga kababayan, Jojo Ang, Party List Representative. Oswag Ilonggo. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Yan po, 5th District ng Quezon City. Congressman Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City. Yung artista po. Yan mga kababayan. Congressman Nicanor Nicky Briones of Aga Party List. Yan po, yung nahuli pong nanonood ng online sabong habang may hearing sa Congress. Yan yung kontrobersya. Nanonood ng online sabong. Congressman Marcelino Marci Chodoro ng Marikina. Yan mga kababayan, Marcelino Marci Reyes Chodoro, Marikina 1st District. Representative Florida Rida Rubes of San Jose, Del Monte, Bulacan.
Yan po, PDP Laban member pala to. Partido ni Digong. She ran for election under PDP Laban 2019 and 2022 polls. Florida Rida Robes. Congressman Ileandro Jesus Madrona of Romblon. Yan po siya, Congressman Bodoy Madrona. Congressman Benji Agarao Jr. Yan po, taga Santo, Laguna 4th District. Congressman Florencio Gabriel Noel of Anwaray Party List. Anwaray Party List. Yan po. Congressman Leody Tariela. Yan po. Honorable Leody Odi Tariela. Anong distrito ito? Lone District, Occidental Mindoro. Congressman Rinante Arrogancia of Quezon. Yan po. 3rd District, Quezon. Rinante Arrogancia U. Rinante U. Arrogancia. 3rd District ng Quezon City. Yan po. Congressman Marvin Rillo of Quezon City. Yan po. Congressman Chodorico Harisco Jr. of Aklan. Yan po, mga kababayan. Chodorico Nonong Tumbukon Harisco Jr. Aklan, 2nd District. Congressman Antonieta Iodela of Zamboanga, Sibugay. Yan po, mga kababayan, Zamboanga, Sibugay. Congressman Dean Asistio of Caloocan. Yan po, si Dean Asistio ng Caloocan. Congressman or Representative Marivico Pilar of Quezon City. 6th District po, Maria Victoria Co. Pilar ng Quezon City. Tapos pala yung kanina si Terence Calatrava, former USEC. Yan siya, Terence Calatrava, former Undersecretary of the Office of Presidential Assistant for Visayas of the Philippines. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito, 25% ay pinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila sa nawala akong kakayahang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 5. Present siya kanina sa hearing pero tumanggi. Director Ramon Ariola of Unified Project Management Offices. District Engineer Henry Alcantara, ito yung una na sinibak. Yosek Robert Bernardo, District Engineer Aristotol Ramos of DPWH Metro Manila. District Engineer Manny Bulosan of DPWH North Manila. District Engineer Edgardo Pingol of DPWH Bulacan. District Engineer Michael Rosario of DPWH Quezon, 2nd District Office. At karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas, paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat daw ay 25%. Si Congressman Marvin Rillo naman ay ilang beses binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. So possibly, name dropping lang itong kay Speaker Martin. Ginamit yung pangalan ni Speaker Martin ni Congressman Marvin Rillo. Pero itong mga regional directors and district engineers, paulit-ulit daw binabanggit ang delivery ng pera para kay Saldico na 25%. So maraming dapat na ipaliwanag, mga kababayan. Itong mga nabanggit na mga congressmen, pero zero po sa na makaduda, walang ni isang senador. Naniwala kayo na wala ni isang senador? Ayan po, sabi rito sa hearing kanina. Okay. Thank you. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po.
So, safe ka na. Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Nakita ninyo, mga kababayan, safe na yung mga senador. So kahit pa pabiro, makikita natin na nililinis nila yung pangalan ng mga senador at dinudungisan yung mga congressmen, lalo na po si Speaker Martin. Pero sigurado naman po na may mga humingi talaga. Lalabas din yan, mga kababayan, ng katotohanan, di ba? Kasi may independent commission po na bubuin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So abangan natin ang mga reactions. Sigurado nagpupuyos yung mga congressmen na pinangalanan po ni Diskaya. Mamaya, maglilitawan yon para mag-deny. Ganun lang eh. Anyway, yan po yung ating short video muna. Dinachap-chap natin para hindi naman po masyadong mahirap sa inyo yung panunood. Yung napakatagal na pagbabad po sa hearing. Nakakapagod din. Diba? Kaya tinachap-chap natin, mga kababayan, yung laman ng public hearing ngayon ng Senate Committee on Blue Ribbon Committee. Pero makikita natin, mga kababayan, na half-truth ang pinalalabas na mga kwento. O ngayon, tinanong si Diskaya, hindi si Diskaya, yung ibang mga contractors, mga kababayan na inimbita, kung hiningan din sila ng mga congressmen, o kung sino mga politiko ang humingi din ng porsyento, SOP. Tulad ng binulgar ni Diskaya, wala ni isa po na umamin. Wala daw humingi sa kanila. Naniwala kayo, wala humingi. Ito po, pakinggan ninyo. Walang umamin po sa mga contractors other than si Sara Diskaya. Dito po sa mga present natin ng mga contractor, itong 15 contractor na ito, have you experienced or do you have similar experience dito po sa na-experience na mag-asawang Diskaya yung pagbibigay po ng komisyon sa mga DPWH at mga politiko? Meron po ba? May we confirm from the contractors, Mr. Chair, present today, if they had similar experience like that of the Diskayas? So doon sa top 1, sa SunWest Incorporated, may we know? Where are you, SunWest? Yung kay Saldi ko yan. Meron po ba kayong binibigyan na 25%, SunWest? None, Your Honor. None. Legacy Construction Corporation, meron o wala? None, Your Honor. EGB Construction Corporation. QM Builders. Wala nang magsalita. Okay. Huwag niyo kalimutan because na under oath pa kayo. Nako, anyway. Alpha and Omega, sinabi Timothy. Top Notch Catalyst. Royal Crown Monarch Construction. O ito si Duarte, director dito sa amin ng DPWH. Absent? Oh, okay. Equiparco Construction. Where's Equiparco? Can you Equiparco? Nandito Wala ba yung nang Equiparco magsalita. kanina? Si Diskaya lang ang umamin. Well, let's go down muna dito. Centerways Construction. O yun, Centerways, yung taga Sorsogon, si Lawrence Lubiano, MG Samidan Construction. na nag-donate ng 30 million kay MG Chis Samidan. Escudero. LRTK Builders. Hightone Construction. Yan, taga rito yan sa amin. Wala po, Your Honor. Kay Kito ko, Road Edge Christopher ko. Trading. Wala din daw. 8J's Construction Services. So Mr. Chair, lumalabas, lahat ito ay nagsisinungaling siguro. Dahil wala ro nagbibigay ng komisyon sa mga DPW. So tanging itong kumpanya lang na ito, itong mag-asawa ang nagbibigay. I don't think so. Yung Wawaw Construction pala. Wawaw. Wala rin. Your Honor, sa pilitang ginamit po yung lisensya namin. Sa what's pilitang that again? ginamit.
Sa pilitan pong ginamit yung lisensya namin, Your Honor. Hindi, ang tinatanong sa iyo kung kayo ba'y nagbibigay din. Kaya nga, kayo ba'y nagbibigay? May problema Hindi po, Your microphone? Pero kanina, sinabi mong sa pilitan na ginagamit ang inyong lisensya. Sino ang gumagamit ng inyong lisensya? Bakit ganyan yan? Si Sally Santos po, Your Honor. Sino? Sally Santos po, Your Honor. Sino si Sally Santos? May-ari po ng Sims Construction, Your Honor. May-ari ng Sims. Yes po, Your Honor. Siya lang ba ang... bakit mo nasabing sa pilitan? Pumapayag ka ba? I mean, hindi ka binibigyan? Hindi ka walang... di ba mayroong tinatawag na license for hire na 5%? Sa takot po, Your Honor, na maapektuhan ang negosyo namin, Your Honor. Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? Hindi po, Your Honor. Lisensya ko po yun. So, pinapagamit mo lisensya mo? So, hindi ikaw ang nagko-construct, kundi pinapahiram mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor. Paano sa pilitan? Can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng baril, ng kutsilyo? Ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya natakot po kami na Sa loob ng ano? ng DPWH po, Your Honor. So, mga opisyal ng DPWH. Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kanila nandito ngayon, tama po ba? Opo, Your Honor. Okay, pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, District Engineer dati? Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung Chief. Sino Chief? Chief Bryce daw po. Chief Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw, ayan na pala, nagkakalimunawa na tayo. Bryce, totoo ba na ginagamit itong lisensya ni Wawaw para sa mga ghost project? Sa pilitan. Remember, you're under oath. Your Honor, lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss Henry Alcantara. Si Henry Alcantara? So, yung sinibak? inuutusan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala pong Hindi, yung anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya, ginagawa ko po. I mean... Give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Dun din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan kung ilan po yung eksaktong kung ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay, hindi ko po... Magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, sa totoo, hindi ko po alam kasi pagka po dinadala nila yan, nakabox, nakasarado po. Alam, magkano naman na hindi ka binibigyan ni Alcantara? Hindi ka inabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta nakabox po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag? Box po. gaano kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Mga ganyan po kalaki. Abay, malaki-laki, ano? Malaki Opo. Mga 20 million. Anyway, Ade Bryce, okay? Hindi ka man lang hinahatian. Ikaw, hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil nung last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pareho.
Your Honor, totoo po yun. Nakakapunta lang po ako ng casino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, Doon lang po. magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng casino, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kaming dalang pera. Pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano ang dala-dala ninyo? Kung alam mo, magkano yung dala-dala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po ang laman. Magkano ang tayaan ninyo? Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Ibig mo sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng Urus? Na Lamborghini na Urus? Your Honor, sa totoo po yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon with yung para po doon sa buy and sell. Ang nangapital po talaga dyan is yung kapatid ko. Kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Mr. Chairman. katanungan yung... Naglaglagan na mga kababayan. Pero may mga pinagtatakpan. Yung ibang mga contractors, ayaw ilaglag kung sino yung mga humihingi sa kanila o binibigyan nilang mga opisyal ng DPWH at saka politiko. Ang nagsalita lang po, pero sa tingin natin, pinili lang yung mga ilalaglag. May mga pinagtatakpan. Ano ba pa, mga kababayan? Alatado. Masyado mga kababayan. But anyway, subaybayan na lang po natin. So ito po ang ating short video atid sa inyo nitong napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-order nito, mag-try, mag-message na lang po kayo sa akin, Dante Maravilla sa Facebook. Yung gustong magnegosyo, magpa-orient kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po.